24 hours delivery, kakayanin ko kaya? In the next 24 hours ay magdi-deliver ako mula 9 AM to 9 AM. Working from morning to night shift at buong magdamag hanggang mag-umaga ulit. Hindi madali ang naging experience ko. Pagod, puyat at magkahalong takot at pangamba. Lalo na't first time ko mag-deliver sa buong magdamag. Time check, it's 9 AM in the morning. So the 24 hours delivery challenge is officially started. Maraming salamat po. Alright, first pick up natin mga paps. Going Pateros. Alright, second booking. May nakuha kagad tayo after natin ma-pick up yung una. So kukunin muna natin dito banda sa may Ferndale Villas. Okay, after ma-pick up yung second booking, may pupuntahan kagad tayo na third booking. Isang booking ka ba, sir? Siyempre meron. Hindi pwedeng yan. Talo tayo pag yan. Malapit yan. Malapit dito. Oo, siyempre. Ito, sir, papaanan nyo na lang to. Opo. Unang ruta papuntang south, triple booking agad ang dala sa magkakalapit na lalawigan. 157 po. Thank you. Marami ba? Medyo marami po ito. May drinks pa. Yan, ito si sir. Picturean lang ito sir, okay lang. Thank you po. So, first two bookings ay na-drop na natin. So, we're on the way sa ating third drop. Going Pateros. Woho! Hoy! Thank you. Thank you, sir. Sige. Bago pala ako bumiyahe ay nag-heavy meal ako. Kaya first break natin ay tamang snack lang muna. Siya nga pala, meet my alter ego at best buddy ko na si Monte. Tamang pahinga lang muna kami saglit habang nag-aantay ng next delivery booking. Alright, first 3 hours ng biyahe. Andito tayo ngayon sa Pateros. So, nag-break tayo konti. Kumain tayo ng snack. So, in the next 3 hours ulit, tsaka tayo ulit mag-break. Tapos, i-charge natin yung mga kailangan i-charge like phone, DJI mini mic, tsaka camera natin. So, kuha na ulit tayo ng next booking natin. A few years ago, mataas ang rate, pero single booking lang talaga ang pwede sa bawat ruta. Pero ngayon, allowed na multiple bookings, kaya lang, binabaan naman ang rate. Sabi ng iba, mas maganda rate noon kaysa ngayon. Yung iba naman, mas maganda daw ngayon kaysa noon. Ano sa tingin nyo? Thank you. Sige po. Pag dito ka napadaan sa part ng Pasay na to, for sure, matatagalan ka talaga. Especially pagka weekdays, ang daming tao. Tapos ang daming talaga dito, mga nagtitinda sa gilid. Uy, 20 na lang, 20 na lang. Uy. Going Paranaque. Doon na yung bayad. Thank you. Lalo, yan ba? Oo, lalo mo. Kailangan ko ngayon eh. Try. Wala eh. Okay din. Doon na yung bayad po nito. Doon na po. Okay, sige po. Nakalagay kasi dito yung payment eh. Okay, larga na ulit tayo. Dalawa natin. Pupunta tayo ng Paranaque. 12 kilometers away yung layo. Babaybayin natin tong Quirino Avenue. Tapos may shortcut doon. Labas tayo ng Paranaque Sukat Road. So, baybayin natin yung kahabaan ng Paranaque Sukat Road. Tapos ida-drop natin tong ida-drop natin tong isa sa may San Isidro. Tapos yung isa naman dun lang sa unahan sa labas sa may San Antonio. Oras ngayon pasado alas 3 na ng hapon. Officially nakaka 6 hours na tayo sa ating 24 hours na biyahe. So far so good naman. Hindi pa nakakaramdam ng pagod. Next trip, going Paranaque naman. Kasi sabi natin na shortcut. So dito na kaagad tayo. Paranaque Sukat Road! First drop sa Paranaque ay mali ng pag-pin location so drop off ang booking. Hello, good afternoon. Alam mo po ito. Confirm ko lang po, dito po kayo sa may Silverio, 12th Street. Mali ng pin eh, dito napunta sa UPS 5, 12th Street. Ay, awit. Ang problema kasi mali yung naipin. Kaya ending, another 3 kilometers na ratratan pa. Mali na naman ang pin yung nag-book. Ano ba yun? Aray ko! Tignan ko 1, 2, 300. Pakak ko muna. Pwede i-Gcash ko na lang yung 78. Salamat po, salamat. Sige. SM City, BF Paranaque. Next drop natin, dito naman, San Antonio. Bedo ba? Di pa. Magkano? 124. Okay, last 2 bookings, na-drop na dito sa Paranaque. Bawat galaw ng ating katawan ay nagbo-burn tayo ng calories. Kaya kailangan natin kumain at uminom ng tubig maya't maya para may bawi sa lakas. Okay, thank you. Okay, time check natin, 4:22 na ng hapon. So, meron pa tayong 16 hours na natitira sa ating countdown.
mahaba-haba pa to. So, tinapay break muna tayo. Second snack break namin ni Monte at siya muna pinakuha ko ng susunod naming booking habang nagpapahinga ako. Ayan Monte, para may silbi ka naman. Okay, tapos na tayo sa tinapay break. So, may nakuha tayong next booking. Pipick upin natin 1.8 kilometers away. Kunin muna natin to. Naku, maambon na rito. Pero maaraw. Maaraw, maambon. Hey! Ayos yung pick up natin. Dito tayo dinaan ng Google Maps. Yung customer natin, doon ng bahay sa kabila. Pero sabi niya, kasya naman daw. Abot na lang. Isa pang ganito, no? Ayos. Bayad. Opo, salamat ah. Okay, meron na tayo isang booking. Papunta naman to na Quezon City, Holy Spirit. So, mag-aabang muna tayo ng mga isasabay pa natin. Ayay, kumakagat na ang dilim. Paggabi na mga papsi. Lapit na tayo mag 12 hours. 15 hours left na lang sa ating countdown. Ayay, ayay. Cake po yan. Icing. Hindi. Fondant. Ano siya? Cheesecake. Cheesecake, okay. So grabe, tumagal tayo dun sa pick up location. Pahirapan makontak yung yung pick up customer. Pati rin yung nag-book. Okay, nandito na tayo ngayon sa may intersection. Kakaliwa tayo dyan, West Service Road. Babaybayin natin yung kahabaan na yan, papunta ng Magallanes hanggang sa makarating tayo ng EDSA. Dahil gabi na at oras na para maghapunan, I decided na mag-drive-thru muna. Jollibee yan, boy. Drive-thru lang muna, boy. Wow! Ay! Pleta na yan? Apa. Okay na. Salamat. Double check natin sir kung may Sige. import. Kailangan niyo po ba utensil? Opo. Sige, nakuha ko po kayo. Hindi ko trip muna mag-dine-in sa Jollibee ngayon kaya naganap ako outdoor ng maayos at peaceful na lugar na pwedeng pagkainan at makapagpahinga na rin. Okay mga paps, dinner break muna tayo. So, oras ngayon, pasado alas 9 na, mga 9:44 na. Hapunan muna tayo. So, antayin natin na mag-alas 10 kasi may plus 40 yun na night surcharge. May ulit tayo kuha ng booking. Kain lang muna kasi gutom na. Ay! Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna sandali at naipagkwentuhan muna ako kay Monte. At maya-maya lang, bigla akong kinilig. Naiihi na pala ako. Salamat po ah. Sige po. Isa ito sa mga nakakatakot daanan lalo na paggabi at talanganing oras na. Bukod sa walang street lights, wala din masyadong tao. Dito pa talaga yung nakuha ko. Oo ba no? Sa may Roque, pasong tamo. Yay! 800 meters, 500 meters na lang. Kaano, balik tayo kaagad. Dito yung mga shortcutan ng from Fairview or galing Fairview, dadaan dito, pasong tamo, labas na ito sa may Pilan Drive, tsaka Tandang Sora. Dilim dito. Wala tayong kasabayan mamaya. So creepy! May cemetery pa naman madadaanan sa unahan. Mabuti na lang hindi na umabot dun ang drop location. Nakakadaan naman ako dito during daytime at dahil gabi na, sa biyahe ko so far ay dito ako nakaramdam ng takot at pangamba. Opo. Damit. Salamat. Dahil hindi safe ang area, umalis na din ako agad at binilisan ko na pabalik. Ay, pa isa-isa yung booking. Abang muna tayo ulit ng susunod na booking. Dahil lumalakas ang ulan, nakapote muna. May nakuha na pala tayong next booking, papuntang Diliman. Pick-upin muna natin 2 kilometers away lang. Okay, ito na, mga damit lang daw papuntang hospital. So binayaran na rin tayo, 175 pesos. Stop lang na mag-deliver sa gabi kasi minimal vision.
Ang hirap makita anong daan. Kasi nakakasilaw din yung nakakasalubong mo ng mga ilaw ng sasakyan. Tapos nagpahirap din tong ulan. Pagka nababasa yung clear visor, tapos sinagan ng mga kasalubong mo, nakakasilaw. Chip, saan po yung kabilang ER dito? Dito yung kabilang ER. Ayan po. Opo. Salamat. Ito, Dr. G. Yes, kuya. Opo, sige. Pero binibigyan namin sa mga rider. Thank you. Uy, maraming salamat. Laking bagay ito. Doon na bayad po, no? Okay, sige. Call niyo lang si... Okay lang, sinama kita, pero kung ayaw mo naman, bublur ko na lang. Opo. Opo. Sige. Okay lang. Salamat, salamat. Sir. Pagkatapos ay napagpasyahan ko magpahinga muna ulit dahil nagmamanhid na ang mga kamay ko sa lamig. Quick break muna ulit tayo dahil may binigay yung customer na pang-snack kanina doon sa pickup. So ito, kainin muna natin. Hirap labanan ng antok at pagod, kaya I decided na umidlip muna at pinagbantay ko muna si Monte ng mga gamit namin at motor. At syempre, bantayan mo din ako Monte ha, baka tumulo laway ko. Grabe kahit pa paano, nakaintip ako. Hindi na kaya nakatawan, sobra. Pagod. Pero kailangan muna natin mag-almusal at kumain para magkaroon tayo ng energy. Pagkatapos makaidlip ay diretso almusal na rin para ma-recharge at magkaroon ng energy sa mga natitira pang oras. Nang sumikat na ang araw, nakakuha pa rin ako ng mga i-deliver pa. Hindi na rin ako masyado kumuha ng sobrang malayo dahil feeling ko babagsak na ako. At iba na response ng katawan ko at hindi na ganun ka-active pa ang isip at awareness ko sa kalsada. Grabe, trick na ang araw. Morning po, sir. Po, yung deliver nyo. Bilis ah. Oh, yes. Magkano? 80 pesos lang po. Opo. Dahil sa mabilis ka, okay na to. Uy, ayos. Blessing, salamat po. Matatapos na tayo sa ating 24-hour challenge. 3, 2, 1. Okay, sa buong 24 oras na riding delivery challenge ay ito ang naging total na naging gross income natin. Nakakuha tayo ng 2,110 pesos. Siyempre, babawas pa natin yung mga naging expenses natin like yung pagkain, yung gas. Tagumpay man ako sa one whole day grind na to, 3 araw naman ang kapalit ng pahinga ko para makabawi sa puyat at pagod, kain, exercise at tulog. Pero si Monte, no sleep, no problem. Lakas maka Android.